Meron ulit tayo dito ang isang maliit na puno na namumulaklak na at ito naman ay avocado Pinkerton grafted. So normally talaga kapag grafted yung isang puno ay mamumulaklak kaagad siya kapag time niya or season niya na mag-flower. Pero kapag hindi pa ready o kulang pa sa laki yung stem ng ating fruit tree para suportahan yung kanyang fruits, ay wag muna natin silang pabungahin. So recommended siya na huwag pabungahin sa unang year para yung energy ng puno ay mapunta sa pagpapalaki ng kanyang branches at pag-establish ng kanyang root system. So ang gagawin ko ngayon ay aalisin ko itong bulaklak isa-isa. Ayan. May mga nagko-comment dyan, hindi ba magtatampo yung puno pag inalisan? Hindi ako naniniwala na nagtatampo ang puno. Tao lang naman ang nagtatampo. Kasi ang fruit tree, natural na sa kanila na mag-produce ng fruit. Lalo na kapag healthy yung ating puno. So, hindi ako naniniwala na nagtatampo ang puno. So, kagaya na lamang ng puno ko dyan. Sa tapat, yan naman ay Labhas avocado. Pang 3rd year na niya ngayon. Napakatibay na ng kanyang branches. Kasi hindi ko sila pinabunga nung unang taon. Pero ito, nakita nyo naman, gapat-pat pa lang yung kanilang stem. At meron namang ibang nagsasabi, pwede ko namang pabungahin, mag-iwan lang ako ng isa o dalawa. Para sa akin, waste of energy, pag ganon, dahil ang pamumulaklak to fruiting kasi inaabot yan ng ilang months. And syempre, during the flowering and fruiting stage, yung puno, nakafocus lang siya na suportahan yung kanyang bulaklak. At ang mangyayari nun, hindi lalaki at titibay yung inyong puno. So, magiging mahina at kapag may mga pest or anumang pagsubok, madaling matigok. So, importante sa 1st year and even 2nd year ng ating puno, ay priority natin na palakasin ang resistensya ng ating puno at hindi yung pabungahin sila. So parang tao lang din yan. Pag malakas ang resistensya mo, hindi ka madaling kapitan ng sakit. For me lang ha, ang pananaw ko kasi pagdating sa mga fruit tree, I'd rather na mag-antay ng mas matagal para sa mas masaganang ani kaysa makaani ka ng mas maaga na meron lang isa o dalawa o tatlong bunga. Tapos yung puno mo ay hindi pa malakas. Ayun, natanggal ko na yung bulaklak. Meron pang mga ibang palabas pa lang. Ito yung example ng sinasabi ko na puno na ready ng mamunga. So, pang 3 years na niya ito sa akin. So, tingnan nyo. Matibay na ito. Ito yung sinasabi ko na unahin natin na i-establish yung kanyang branches and root system para sa mas masaganang ani. So, inaantay ko na mamulaklak ito. Ang flowering nito ay mga bandang middle of winter. So makikita nyo yung mga buds na yun yung kanyang pausbong na bulaklak. So iba kasi pag grafted compared kapag seed grown na natural. Ang grafted kasi talagang mamumunga na siya ng maaga dahil yung grafted na stem niya ay nanggaling sa matured or fruiting na stem. May mga iba kasi na nagko-comment na bakit ko pinipigilan mamunga yung puno gusto nga niya. Bakit ko pinipigilan daw ang nature? Mas magaling pa ako sa nature. Kasi nga, hindi siya natural na tumubo from seed. Iyon ay grafted lamang, dinugtong. Yung mga iba kasi hindi nila alam. So, gaya nito, dinugtong lang ito. Iba yung rootstocks nito. Kasi ito ang uso na ngayon para mas madaling mamunga. Hindi ka mag-aantay ng 5 years and over. Kaya mostly grafted. Pero, ang recommendation ay wag muna natin pabungahin ito on their 1st or 2nd year. So, i-assess mo kung kaya na ba ng puno. Para sa akin, pagdating sa mga grafted or marketed na fruit trees, delayed gratification is the best. Kaya, inaantay ko talaga 2nd year bago pabungahin. Kasi, once na hinanda mo yung puno, naging healthy yung structure ng puno, ay makakaasa ka na magkakaroon ka ng mas masaganang ani. Kung unahin mo na kaagad na makaani, ay hindi magiging healthy yung puno mo. Mas madaling matigok kasi ang inyong puno kapag hindi siya masyadong healthy and established dahil pinauna mong pabungahin ito ng maaga.